James Harden sa wakas na trade na sa LA Clippers. Ang Philadelphia 76ers ay trade na si James Harden sa LA Clippers. Ang Clippers ay makukuha si James Harden, PJ Tucker at Filip Petrusev. Samantalang ang 76ers naman ay matatanggap ang unprotected 2028 first round pick, 2 second round picks, isang first round pick swap, si Marcus Morris, Nick Batum, Robert Covington at KJ Martin. Bukod pa dyan, isang first round pick ang makukuha pa ng 76ers sa OKC. I-waive din naman ng 76ers si Danny Green para maklear ang kanilang roster space para makagawa sila ng trade. Ang James Harden saga na nag-umpisa pa noong June ay sa wakas natapos na rin. Mula nang sinecure ng Houston Rockets si Fred VanVleet gamit ang kanilang minimum cap space, wala nang maaaring mapuntahan pa si James Harden at napwersa na siyang mag-option sa kanyang final year ng kanyang deal. Lalo na't alam niya rin naman na ang 76ers general manager si Daryl Morey ay i-trade din siya sa huli. Ang trade na nais ni James Harden ay naging malabo at tumagal dahil dito noong August habang si Harden ay nasa camp ng China, sinabi nito na si Daryl Morey ay sinungaling at kailanman ay ayaw niya nang maging parte pa ng anumang organization nito. Sa mga sumunod na pangyayari ay nag-report pa rin naman at umattend si Harden sa 76ers camp. Pero ngayon, nakuha niya na ang trade na kanyang ninanais. Sa halip na i-extend ang conversation sa 34 years old na James Harden, ang Philadelphia 76ers ay planado na makapag-generate ng max cap space sa summer ng 2024. Hindi rin nila in-extend si Tyrese Maxey, pero maaari pa rin naman nilang i-retain ito sa next season bilang restricted free agent na hindi maapektuhan ang kanilang cap space. Ang apat na players na nakuha ng 76ers ay lahat pa-expire na ang kanilang kontrata at sa puntong ito ang 76ers ay mayroon na lang 2 guaranteed salary sa next season, si Joel Embiid at ang 4th year option kay Jaden Springer. Hindi tatanggapin ng Clippers ang trade kung wala silang balak na i-keep si James Harden. Mula nang makuha nila si Kawhi Leonard at Paul George sa 2019 offseason, sila ay nangangailangan pa ng traditional point guard na siyang makakatulong sa kanilang opensa. Sumubok naman sila sa lahat ng low-end option, mula kay Reggie Jackson hanggang kay Rajon Rondo at Russell Westbrook, pero hindi ito gumana. Si James Harden na nanguna sa NBA in assists sa last season ay maaring maging best playmaker para sa Leonard-George duo at sa ngayon na ang Clippers ay magsiset na magbukas ng bagong arena sa 2024 to 2025 ay malaki ang potensyal na mapagsama nila ang star trio sa kanilang bagong building. Pero ang 2024 to 2025 season ay isang taon pang agwat. Ang goal nila sa ngayon ay manalo ng NBA Championship title. Ang Clippers ngayon na meron na si James Harden sa kanilang team ay maaaring maging isa sa best contender ng Western Conference. Luka Doncic ng Dallas Mavericks nalampasan na si Larry Bird sa NBA history. Ang Dallas Mavericks star na si Luka Doncic ay nalampasan na si Larry Bird at pumantay pa kay Kareem Abdul-Jabbar para sa 7th most games with at least 40 points, 10 rebounds at 7 assists in NBA history. Sa laban kontra sa Brooklyn Nets kung saan ay nanalo ang Dallas Mavericks sa score na 125-120, ang 4-time All-Star ay nakapagtala ng record na 49 points, 10 boards at 7 assists sa loob ng 36 minutes bilang isang starter. Siya ay nakagawa ng 16 of 25 from the floor at nakagawa ng career high 9 3-pointers. Na-outscored ng Dallas Mavericks sa 37-31 ang Brooklyn Nets sa 4th quarter. Nakapagtala din ng record si Luka ng league high 26-20 point opening half sa last season at tumabla kay Giannis Antetokounmpo para sa most 20-point half overall. Todo puri ang Mavericks coach na si Jason Kidd sa clutch shot ni Luka. Sa nakaraang season ay nag-average si Luka ng average career high na 32.4 points, 1.4 steals, 36.2 minutes per game at 49.6% shooting, a career best from the field. Sa laban nila noong December 27 kontra sa New York Knicks kung saan ay panalo sila sa score na 126-121, ang Slovenian hooper ay nakagawa ng career high 60 points at 21 rebounds sa loob ng 48 minutes. Ang Dallas guard ay naging first player in NBA history na makapag-record ng at least 60 points, 20 boards at 10 assists sa single game. Para sa NBA Sports, ang Dallas Mavericks star na si Luka Doncic ang second best odds nila na manalo ng MVP ngayong season sa pangunguna ng Denver Nuggets superstar si Nikola Jokic na siyang MVP sa nakaraang season ng 2023 NBA Finals. Chet Holmgren kailangan magpalaki ng katawan ayon kay Nikola Jokic. Nakapagtala ng record si Holmgren ng 7 blocks sa kanyang second NBA game.
Pero ayon kay Nikola Jokic ay kailangan pang mas magpalaki ng katawan ni Chet Holmgren. Ang two-time MVP na si Nikola Jokic ay alam ang kailangan gawin para mas mag-succeed sa NBA gamit ang kanyang unique frame at skill set. At sa nakarang linggo ay nagbahagi ng kaalaman si Jokic sa rookie big man na si Chet Holmgren. Ito ay pagkatapos talunin ng Denver Nuggets ang Oklahoma City Thunder sa score na 128-95. Ayon kay Jokic na nakita niyang talented si Holmgren sa kanyang first year. Sa ngayon ay nag-uumpisa pa lang itong matuto. Kailangan pa niya ng experience at sa tingin ni Jokic ay kailangan pang magpalaki ng katawan ni Holmgren. Ang pagpapalaki sa kanyang katawan ang kanyang major concern mula nang ito ay naglalaro pa sa Gonzaga. Ang 7'1" Holmgren ay may timbang na 195 pounds nang siya ay mapili sa draft. At kahit nadagdagan ang timbang nito ng 13 pounds sa nakalipas na taon, ay isa pa rin siya sa skinniest big man sa liga. Pero may balanse pa rin naman sa kanyang sitwasyon. Dahil sa current frame ni Holmgren ay mas naging flexible ito pero wala pa itong sapat na bala para makipagsabayan sa mga true center na kagaya ni Nikola Jokic. Obvious naman ito sa nakalipas nilang paghaharap ng Denver Nuggets. Parang binubuli ni Jokic si Holmgren sa bilis nitong lampasan para makagawa ng 2 easy layups sa first minute ng game. Natapos ni Jokic ang game na may 28 points, 14 rebounds, 5 assists, 12 of 16 shooting from the field at 8 of 11 in the restricted area. At dyan nagtatapos ang ating video. Maging una sa balita sa loob at labas ng NBA sa pamamagitan ng pag-follow ng ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.